na dahilan kaibigan kung bakit nalulugi at nagsasara ang isang negosyong katulad ng sari-sari store ay yung bang pumapayag tayo palagi na kulang ng peso, kulang ng 2 peso. Ayun, nilagay ko lang ito sa huli kasi masyado bang parang nakakatawa, no? 1 peso lang. May nalulugi ba dahil sa 1 peso, kaibigan? Wala naman siguro. Pero kaibigan, pag ito nangyari palagi, imagine kung meron kang 500 or 150, 200 na kapitbahay, meron kang 150 na kapitbahay, lahat sila may kulang sa'yo ng peso, araw-araw. Hindi ba mamululugi yung negosyo mo? Ayan, kasi they're getting used to it kasi pumapayag ka. Mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at negosyo partner, Ate JB. Ayan, so maganda ang topic na ating pag-usapan natin, no? Kaibigan, ngayon, katulad ng narinig nyo sa aking intro. So pag-usapan natin yung mga maling ginagawa ng maraming sari-sari store business owners. Kaya unti-unting nalulugi ang kanilang negosyo. Kaibigan, kaya ko naisipan na gawan ito ng video kasi alam ko, kung hindi mang lahat kayo dyan, siguro marami sa inyo ang ginagawa ang mga bagay na ito. At hindi nyo lang nahalata, no? Na unti-unti na pala kayong nawawala ng customer sa inyong tindahan. Darating ang panahon, kaibigan, manotice mo, masya ka na lang. Uy, bakit humihina yung bintahan ko? Bakit lumiliit yung binta ko? Ano kaya ang problema? Ano kaya yung mga maling ginagawa ko? Kaya kaibigan, bago pa ito mangyari sa inyo, ayan, no? Para walang regrets, ayan, no regrets in the future, dapat malaman mo ang mga bagay na ito kaibigan, no? Na siyang nagiging dahilan na mawawalan tayo ng customers at malulugi, magsasara ang negosyo na ating pinaghirapan na simulan, pinaghirapan na itayo, katulad nito, no, sari-sari store business. So, ang una sa lahat, kaibigan, unahin ko na ito, no, kasi marami sa atin ang walang disiplina sa sarili, or hindi lang talaga ito alam. Yun bang hindi natin hinihiwala yung ating personal na pera sa pera ng ating tindahan sa ating negosyo. Katulad ko noon, kaibigan, na wala pa akong enough knowledge sa pagpapalagon about tamang paghandle ng ating sari-sari store business. Noon, kaibigan, hinahalo ko talaga yung pera ko personal at pera ng tindahan isa lang. So habang ako nagbabantay ng tindahan, pag may dumadaan, oy, saging, yung banana Q, bili talaga ako, no? Kuha ako dito sa lagayan ng aking benta, bili ako ng banana Q. Maraming dadaan dito, may nagbibinta ng damit. Noon, kaibigan, nung hindi pa talaga well-known yung mga Shopee, ayan, may nagbibinta ng mga damit, mga perfume. Bili kayo ng perfume. Ako naman, sige, pa-testing. Ay, ang bango, bili. Ganyan ako noon, kaibigan. Pero most of all sa pagkain, may nagtitinda ng kahit ano-ano, mga kakanin. Teka lang, kaibigan, may bibili, no? Hindi natin i-cut ito, kaibigan, may bibili. Bibigyan lang ni Francis. Si Francis kasi nagbabantay ng aking tindahan kasi ako'y gumagawa ng vlog. So ito, kaibigan, walang tamang disiplina sa sarili. Ginagamit ang pera ng negosyo ng tindahan sa personal. Wag ganun, kaibigan. Pwede nating gamitin ang pera ng ating tindahan kung ito ay profit na, yung kita na natin. For example, kaibigan, 20% ang patong ng ating mga paninda. Kung ang binta natin or sell sa isang araw, pag sarado natin sa gabi, 1,000, kasi maliit pa lang yung ating tindahan, kakasimula pa lang. Kung 1,000 yung ating binta, so 20% yung ating patong, so sa 1,000, meron tayong 200 na kita. So, saka na natin gamitin yun, no? Yung 200 gamitin natin bukas para sa ating personal. Pero pag along the day, within that day, ayan, umaga hanggang hapon, may dumadaan, bibili ka, kukuha ka sa binta mo, wag naman ganun. So ang gagawin mo, kaibigan, no? At the end of the day, kasi ako, katulad ko, pag sara ng tindahan namin, binibilang ko kung magkano yung binta ko, tapos kinukuha ko yung 20%. Kung magkano yung kita ko or profit, yun yung ginagalaw ko. Yung iniisip ko na personal pera or money ko. Ito yung ginagamit ko pambili sa aking mga personal needs, personal na pangangailangan. Kasi nga kita ko na yun, profit ko na yun. Pwede nang gamitin. Huwag mong gamitin yung pera, yung buong binta mo. Hindi mo pa nga kinukuha yung profit or sales mo, ginagamit mo na. Pag ito yung palagi mong ginagawa, wala ka ng pang-roll. Hindi mo lang namamalaya, no? Unti-unti na palang kumukunti yung mga paninda mo, yung mga stocks mo. Tsaka mo lang namamalayan after few months or years. Oy, lugi na pala yung aking negosyo ko. Kaya kaibigan, dapat iwasan mo ito. Ito talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting nalulugi
no, ang negosyo ng ating mga kasari. Kaya dapat iwasan mo itong gawin, dear friends. At ito pa, pangalawa, napaka-importante nito, yung consistency sa oras, consistent sa oras ng pagbubukas at pagsasara ng ating tindahan. Katulad ko, kaibigan, alam na ng aking mga kapitbahay na alas 5 ng umaga, 5 a.m., open na yung aking tindahan. At alam na rin nila na 10 p.m., alas 10 ng gabi, sarado. And consistent ako, kaibigan. Kahit may lagdat, kahit pagod, talagang gumigising ako ng 4 a.m. para 5 a.m. or 5:05, 5:10, bukas ng aking tindahan. Ikaw kasi, kaibigan, pag hindi ka consistent ngayon, nagbubukas ng 5 a.m., the next day, tomorrow, 10 or 6 a.m. The next day, second, third day, balik ka naman bukas 5 a.m. Sa fourth day, tinamad ka, 7 a.m. So, si customer na nung unang araw, bumili siya ng shampoo, alas 5 ng umaga, nakabili ng shampoo. Then sa next day, balik na naman siya ulit, bumili ng shampoo, tapos sarado ka pa. So, pupunta siya ngayon sa ibang tindahan. Maiiritahin din niya yung magugustuhan. Paiba-iba ka. And then, katulad, same pa rin sa oras ng pagsasara ng iyong tindahan. O ako, 10 p.m. ako nagsasara. Yung mga kapitbahay ko na may trabaho na umuwi ng 10 p.m. Pag uwi, nagutom sila, bibili ng pansit canton. Yun talaga. Most of the time, pansit canton, biscuits, o kasi nagutom sila from work. Makabili pa sila kasi open ako ng 10 p.m. O ngayon, hindi ako consistent. For example, ngayon, pag uwi nila sa trabaho, maisip nila, gutom ako, bibili ako ng pagkain sa palengke. Ay, wag na lang kasi bukas pa naman si Ate GB. Kagabi, bumili ako 10 p.m. Bukas pa naman kay Ate GB na ako, no? Sa tindahan ni Ate GB, sa kanyang tindahan ako bibili. Ngayon, pagdating ni customer, sarado. Kasi hindi ako consistent. So, siguro, ano sa tingin mo? Magiging masaya ba si customer? Gutom na gutom siya. Akala siya, he was hopeful na open ako. Kasi nung nakarang gabi, open ako, ngayon sarado. So, hindi ito magugustuhan ni customer, hindi tayo consistent. So, ikaw na bahala kung anong oras ka magbubukas. Katulad sa akin, 5 a.m. Kung ikaw, matagal kang gumigising, kung 7 a.m. ka nagbubukas, bahala ka na. 8 a.m., 10 a.m. ka nagbubukas. Ang importante, consistent ka, huwag pag-iba-iba. O sa oras ng pagsasara, kung ngayon, 10 p.m. ka nagsasara, the next day, tinamad ka or masyado ka, gusto mo nang matulog kasi iwan ko kung anong ginagawa mo, so magsasara ka ng 8. O diba, manghirap nun? Mawawalan talaga tayo ng customer, kaibigan, pag hindi consistent ng oras ng ating pagbubukas at pagsasara. Malilito si customer. Hindi niya ito magugustuhan. Kaya, siguro, bibili siya sa ibang tindahan. Magiging okay lang, kaibigan, kahit hindi ka consistent kung walang kakompetensya. Ikaw lang ang nagtitinda sa iyong tindahan. Pero, pag maiba kang, may mga kakompetensya ka, malaki ang chance, mawawalan ka ng customer at malulugi ang negosyo mo. Magsasara ito, whether you like it or not. Ngayon, kaibigan, pangatlo na tayo. Ano ba yung mga bagay-bagay na dapat huwag mong gawin? Kasi ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi at nagsasara yung mga negosyo ng ating kapwa sari-sari store business owners, no? Ayan, kaibigan, ito yung masyado na tayong mabait, masyado tayong maawain. Lahat ng umuutang, pinapautang natin, walang kontrol. Kahit hindi tayo sigurado na maganda magbayad, pinapautang. Madali kasi tayong maawa. Kaibigan, alam ko maganda sa feeling, masarap sa feeling yung tumutulong tayo sa ating kapwa. Pero kaibigan, kung hindi naman tayo sure na maganda magaling magbayad, huwag na tayong susugon. Pag hindi tayo binayaran, wala natin pang roll. Malulugi ang ating negosyo, kaibigan. At ito pa, dear friends, no? Yung bang, hindi tayo naglalagay ng limitation, no? Kahit mabait pa yung taong umuutang at may trabaho, maglagay pa rin tayo ng limitation. Huwag natin ipautang lahat. Sabihin natin sa umuutang na sa atin, no, na, hanggang 500 lang, hanggang 1,000 lang. O wag naman lahat ng panahon na uutang siya, pautangin natin. Wag ganun. Baka maubos yung ating puhunan. At paano kung bigla nawala siya ng trabaho, hindi siya makakabayad sa iyo at napakalaki ng utang? Ay malugi ka talaga. Ito yung isa sa mga dahilan kaya nalulugi at nagsasara yung sari-sari store ng iba nating kasari kasi masyadong mabait, masyadong maawain. Ako, kaibigan, naaawa rin ako. Kaya nga, no, kahit hindi maganda magpautang, nagpapautang pa rin ako kasi masyado ko ang maawain. Kaya no, ito yung dahilan kung bakit malapit magsara. Nagsara talaga yung aking tindahan. Isang linggo, 7 days.
Di ko na makalimutan, nagsara pala ito. Kasi marami akong pinapautang na hindi ako binayaran. Buti na lang, nang humiram ako ng puhunan, 10,000 pesos sa aking pinsan, pinahiram po ako, walang tubo. So, masaya ako, pinahiram ko, thank you so much sa aking pinsan, at thank you so much ganun. Nagsimula ulit ako ng aking negosyo, at ngayon, maganda na ang flow nito kasi hindi na ako basta-basta nagpapautang. Ito kasi yung isa sa malaking pagkakamali ng iba nating kasari, masyadong maawain. Alam ko, masarap sa pakiramdam, again, na tayo ay tumutulong. At nakokonsensya tayo pag hindi tayo tumutulong. Pwede tayong tumulong, kaibigan, again, maglagay ng limitation. Kahit hindi maganda magbayad yung tao, ako basta bigas, pinaupautang ko. Bakit alam ko na hindi maganda magbayad, pero pag bigas, naawa ko at gamot, pinapautang pero 1 kilogram lang. May limit kasi alam ko na hindi maganda magbayad. Ikaw, kaibigan, i-control mo yung puso mo. Ito kasi yung nagdadala, no? Yung isip natin, sinasabi, huwag mong pautangin, hindi yan maganda magbayad, pero ito naaawa. Yung ating puso, kaya kontrolin natin. Alam kong maawain tayong mga Filipino. Magandang katangian yan, naaawa tayo at handang tumulong sa ating kapwa. Pero, maglagay ng limitation, huwag ibigay lahat. Na wala nang matira sa'yo, ay magsasara talaga ang tindahan mo, kaibigan, tiyak yun. Kaya sana, iwasan mong gawin ang mga bagay na ito para hindi malugi at magsara ang negosyo na iyong sinimulan. Ito, kaibigan, panghuli. Actually, marami pang mga bagay-bagay, pero hanggang 4 na lang muna siguro, kaibigan, kasi may mga customers na naghintay, no? So, maglagay na tayo ng part 2. So, pang-4 na dahilan, kaibigan, kung bakit nalulugi at nagsasara ang isang negosyong katulad ng sari-sari store, ay yung bang pumapayag tayo palagi na kulang ng peso, kulang ng 2 peso. Ayun, nilagay ko lang ito sa huli kasi masyado parang nakakatawa, no? 1 peso lang. May nalulugi ba dahil sa 1 peso, kaibigan? Wala naman siguro. Pero kaibigan, pag ito nangyari palagi, imagine kung meron kang 500 or 150, 200 na kapitbahay, meron kang 150 na kapitbahay, lahat sila may kulang sa'yo ng peso, araw-araw. Hindi ba mamululugi yung negosyo mo? Ayan, kasi they're getting used to it, kasi pumapayag ka. Yun yung ginagawa ko, kaibigan. Natawa lang ako kasi naisip ko, just recently, may bumili sa akin ng polar. Ito, kaibigan, nagtitinda ko ng polar. 25 pesos ang bintahan ko kasi napakalayo. Pwede ko ibinta ng 15 pesos, 20 pesos. Pero napakalayo ng binilhan ko dito. Sumasakay ako ng tatlong beses. Napakalayo, no? So, malaki yung transportation cost. Kaya binibinta ko ng 25 pesos yung polar. Ngayon ba bumili? Hindi ko kakilala. Sabi niya, ibalik lang niya ang 5 pesos kasi 20 pesos ng pera niya. At ako, nakalimutan ko na pala yung aking sinasabi noon, no, sa aking sarili na hindi na talaga ako papay na may kulang. Pero nakalimutan ko, ayun, pumayag ako. Hanggang ngayon, hindi bumalik, hindi ibinalik yung 5 pesos. Imagine! No, kung hindi lang isang tao ang gagawa nun, kung pahintulutan ko lahat na gagawin sa akin yun, malaking mawawala sa aking negosyo. Malulugi ito, kaibigan. Kaya natuto na ako sa aking pagkakamali. Ikaw, kaibigan, huwag ka nang pumayag, kulang 1 peso, 2 pesos, no? Maliban na lang kung nasa yung bayan, nasa harap lang ng tindahan mo, kung suking-suki na muna talaga. Minsan nga, kahit suki, nakakalimutan pa. O, diba? Ilista mo, kaibigan. Ayan, kahit maliit na pera, halaga 1 peso, pero makakalugi pa rin sa yung negosyo pag palaging nangyayari ito. Okay? Kaya sana, kaibigan, hindi nyo kalimutan ang mga tips na ibinigay ko kasi this is based on a personal experience. 24 years na po ako nagtitinda, kaibigan, no? Nakatulong po ito sa akin sa pagpapalago na aking negosyo, kaya gawin nyo rin ito. Aking thank you so much, kaibigan, tinapos nyo po ang dulo yung aking video. Lagi nyo lang tandaan, hindi mahirap, hindi posible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kaya kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, huwag niyong kalimutan, palagi ko sinasabi, kaibigan, ha? Aasinso tayong lahat, kaibigan, claim it. Sana, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, please subscribe to Ate GB's channel and hit the notification bell para makita nyo rin yung ibang videos ko na makakatulong sa inyong pag-asinso. And kaibigan, please don't skip the ads, no? Malaking tulong dito sa amin ng aking family. Kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And my birthday is coming. This May 23 is my birthday. I'm planning to do live. Please, kaibigan, join my live stream. May 23, this coming Saturday, 8 p.m. Philippine time. So, it's my birthday this coming May 23. Please,
I'm planning to do live stream. I'm not really sure, but I'm planning to do live stream on my birthday this coming May 23. I hope you will join. Please celebrate with me, with us kaibigan. Please join, no? Okay, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Asiso tayong lahat. Thank you so much. Love you all. God bless.